appreciation, lot of appreciation. Kung ano lang binigay ni Lord, be thankful. Satisfied, Kasi oo. yun naman sabi ng Panginoon, Miss Loli, hindi ka niya bibigyan ng hindi mo kakayanin. Right. Kaya mo lang minsan nasasabi hindi mo kaya kasi pinipilit mong kayanin. Your Pero own kung hindi way. mo kaya, isuko mo sa Kanya. Itaas mo sa Kanya. Minsan blessing nga yan, Brother John, sinasabi nila, kaya binigyan ka ng ganyan for you to be closer to God and to seek Him. Kasi wala ka na oras sa Kanya eh. Kaya mo, kaya mo lahat yan eh. Yes. Yung pala hindi mo kaya. Ito na ngayon. Pupunta ka na sa Kanya. But I'm not saying this, Miss Loli, because malakas ako. Okay. No, work in progress, Miss Pa Loli. rin. Glory But to glory. what that I want to encourage is the full dependence of God. Number one, tatanong mo, how's my relationship with the Lord? Yung ginagawa ko ba, glorifying ba sa Panginoon? So you have the check of heart kung nasa Lord ka pa. Full Kasi kung talagang mahal mo ang Panginoon, parang katulad nyo, Miss Loli, mahal natin. pag sinabi mo in my wife na mahal kita, Papakita. ilang percent? Eh pag kay si God, walang percent niya, kundi 100%. So, you always check your heart, Lord, talagang mahal pa ba kita? Kasi baka mamaya, naliligaw ka na pala, or, so balik lang. That's why in Lamentation 3, no, is a reminder Yes. na balik ka lang. Oo. Return to the fold. Return to kung yeah. And, Okay, we have like 5 minutes. Give us your parang message of hope para dun sa talagang nararamdaman nilang hopeless sila right Yes. now. Sa lahat po na nakikinig ngayon at suma sa kinig ngayon sa Programa natin. oras nito, it's a great hope that we can find is in the Lord. Jesus. Narinig na natin na hanggang may buhay, may pag-asa. Seemingly, parang totoo na hanggang may buhay, may pag-asa. Right. But I see people buhay, tumatalon sa building, nagpapakamatay, no? Right now, talagang grabe. This is what is true in the Bible. Hanggang may Diyos sa buhay mo, may pag-asa. Those who hope in the Lord, they will find strength and be renewed. So, kapatid, kung ano man yung pinagdadaanan mo sa buhay, lagi ka lang tumingin sa Panginoon. Dahil siya lang ang tunay na magbibigay ng tunay na pag-asa at ng tunay na buhay. At sabi nga sa John 10:10, the thief comes only to steal, kill, and destroy. But the Lord said, I come to give you the fullness of life. So kapatid, magtiwala ka sa Panginoon at kung dumarating ang mga pagsubok, lagi ka lang magdasal at tumingin sa Kanya. Hindi Kanya iiwan at pababayaan. Maraming salamat po. And God bless Loli for this program. Thank you, but lead us in like really 60-seconder kasi we have to run out of time, but 60-seconder of prayer, closing prayer. Yes po, Go ahead. tayo po'y manalangin Pray at for sa the lahat na leaders. nakikinig po, right now, this moment, we lift it up to you. Yes. As we bow our head, we submit in the fullness of our Lord. Yes. Heavenly Father, we are grateful and thankful, Panginoon, sa biyaya na binigay mo sa aming buhay, Panginoon. Yes, Lord. May mga bagay kami hindi batid, pero may mga bagay, Panginoon, na hindi namin kakayanin kung wala po kayo. Yes. Lord, this very moment, I pray for our country, that all the leaders, oh Lord, not only there been wisdom upon you, but Lord, may their hearts, oh Lord, transform. And Lord, lahat po ng mga tao nakikinig ngayon, Panginoon, be with them right now, Lord. And I pray, Lord, that only through you, in you, from you, Lord, the true transformation of life. And Lord, thank you for the life of Miss Loli and this program, DWIC. May their blessing be upon kayo lang po ang magbibigay sa kanila, Lord. And the work of their hands, you will multiply it, O Lord. At kayo na po mag-ingat sa amin sa araw ng aming buhay, Panginoon, at sa darating pa, Panginoon. We love you. We honor you, Lord. In Jesus' name. Mighty name. Ako, ang sarap talaga mapakinggan at maintindihan. Yun nga yung sinasabi mo, no? Kailangan iniintindi. Hindi pwedeng head knowledge. Kasi lahat ng kaloob po sa ating panayam ni Brother John King, siya nga po ulit ang CCF Church Ministry Head po ng CCF Biyahe or Binigyan Laya ni Jesus. Pangalan lang, di ba? Ang sarap, set free ka, Binigyan ng Laya ni Jesus Jail Ministry. Ayun po.
susundan natin ang iba pa ng magiging activities at ilalahat natin ang lahat ng yan sa inyo, no? Kasi this is not the last, but this might be the first. Bahala ang ating Panginoon saan tayo dadalhin for collaboration, kasi I really want to zero in sa mga less fortunate. Hindi lang sa mga inmates o sa mga talagang nasa loob, but siguro to the ends of the earth, so to speak. So again, as I always say, ano po, yung sinasabi niya kanina na Isaiah 40 verse 31, we really have to trust in the Lord, and He will renew our strength, and that when we walk, we will not run, we will not walk weary, and we will not faint when we run. Parang pinagbaliktad ko. Ganun din yun. That trust in the Lord. And as I always say, keep God first in every area of our lives, so He will direct our path. Bye everyone! Thank you, Engineer Fred, Engineer Kent, Engineer Jem, at Jackie, at si Ara, at ating news director, si Sir Drew Nasino, at ating mga OJTs. Salamat! God bless everyone! Si Miss Lo. Pag sinabing bata, biyahe ka na, so two things, biyahe ka sa malaking bahay means Muntinlupa or biyahing langit. Wow! Opo, we know naman nung mga panahong yon, pag talagang hardcore criminal ka, minsan hindi na umaabot sa jail. But by the grace of God, ngayon po, binago natin yung biyahe po. Ibig sabihin ng biyahe, binigyang laya ni Jesus, because we believe in John 8:32, you will know the truth, and the truth shall set you free. Pag nalaman mo ang katotohanan sa Panginoon, ay tunay pa lang sa loob mo, may pagkalaya ka na. No? Because binabago na ng Panginoon yung sa loobin natin. Yeah. So yan po yung ating verse for the day, John 8:32. Sinasabi, if you know the truth will set each one of us free. So ito yung tinatawag, Brother Jan, na free from bondage, Yes po. free from stronghold. Yeah. Kaya pala stronghold, ang tindi ng kapit sa iyo nung kasalanan Sa na hindi yun. lang yung Miss Lolly, di ba? In John 8 verse 36, Jesus said, if Jesus set you free, you'll be free indeed. Dahil ang tunay na paglalaya talaga, ang Panginoon lang ang makapagbigay. Oo. Maybe we can smile, pero sa loob pala natin, Deep within punong-puno us, tayo oo. ng mga unforgiveness, galit, no? And for the longest time, yun po nagpapahirap sa atin. In our heart, there's a void. No, yung puso natin, merong void po yan eh. Parang May vacancy. yeah, Emptiness. may vacuum na talagang humihigop. And to fill that, kung ano po yung mga linalagay natin dyan. Yan, addiction. Pampuno. Yes po. Pampalit. But the problem, hindi ka naman masatisfied. Only the Lord can satisfy the heart. And sabi nga ni Lord, hindi lang satisfy. He will change your heart of stone to the heart of flesh. So when the Lord change your heart of flesh, doon pa lang, it will begin yung empathy. Mararamdaman mo kung ano yung nararamdaman ng kapwa mo. Opo. So again, sinasabi kasi Jesus tells His followers that adhering to His teachings bring spiritual liberation. Pag ikaw ay talagang tinanggap mo ang Panginoon, yung maliliberate ka, mapapalaya ka inside out. Katulad Yes. ng sinabi mo, hindi yung panlabas lang.